Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga giliw nating tagapakinig. Sa araw po na ito ay mapapakinggan po natin ang kwento ng 10 taong gulang na batang si Amado. Pinatay ang kanilang mga magulang sa harap ng kambal niyang si Chichi. Itinuring ang magkapatid na salot sa baryo kaya napilitan silang tumira sa karatig lugar kasama si Lolo Taro. Ano ang matutuklasan ni Amado sa pagkatao ng matanda? Magagawa kaya niyang matalo ang kampon ng kadiliman? Sama-sama po nating pakinggan ang buhay at pakikipagsapalaran ng batang ulila na may mutya at kambal na banakon. Ngunit bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil-hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Sabihin mo sa akin, babaylan. Ano nakita mo sa hinaharap? Sabihin mo kung may katotohanan na sinabi ng mag-asawang yon. Hindi ko maaaring sabihin sa'yo kung totoo ba ang sinabi nila sa'yo. Pero kaya kong tawagin ang diwatang nangangalaga sa kalikasan ng kabubatan. Kaya makinig kang mabuti. Sabihin mo na at huwag mo nang patagalin pa. Kung hindi, matutulad ka rin sa kanila na unti-unti kong papatayin sa harap ng mga tauhan ko. Ang dahilan kung bakit minamalas ka sa buhay ay dahil matagal nang isinilang ang batang lalaki na merong mutya at kambal na banakon. Siya ang papatay sa iyo at tatapos sa kalupitan mo sa mga tao. Kukunin niya ang lahat sa iyo at hindi ka mananalo sa kanyang lakas. Dumating na ang batang tagapagligtas. Tumigil ka! Kapag nalaman ko na pinagloloko mo lang ako, papatayin ko ang anak mo. Dali niyo mag-asawa. Iharap niyo sa akin ang kanilang mga itsura. Gusto kong makita ang mga magulang ng batang itinakda. Mula sa pinagkukublihan na punong kahoy ay tanaw ng may 10 taong gulang na batang si Amado ang kanilang bahay. Habang ang kakambal niyang banakon na si Chichi ay nakapulupot sa kanyang leeg. Ang banakon ay isang uri ng ahas na may taglay na nakamamatay na kamandag. Kung tawagin ito ay King Cobra. Mapanganib, mabangis at pinakadelikadong ahas sa buong Asya. Madali silang matuto at sa pamamagitan ng kanilang tuklaw ay kayang pumatay ng tao sa loob ng 30 minuto. Humuni ng malakas si Chichi sa kanyang tenga. Tila nag-alala rin ito sa kanilang mga magulang. Kung ano ang kanyang nararamdaman, ay nararamdaman din ni Chichi. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakatanaw sa mga lalaking nakapalibot sa kanilang bahay. Isang matandang babaylan na merong balahibo ng mga manok sa ulo ang nakikita niyang kausap ng isang lalaking may saklob ng kulay itim na tela sa ulo. Ang mga taong bayan ay sumisigaw na patayin ang pamilya ng salot sa kanilang lugar. Ang itiniturong dahilan ay ang pagkakaroon nila ng anak na may kambal na ahas na banakon. Balak ng mga ito na patayin silang magkapatid dahil sa kanila ibinibintang ang pagdagsa ng mga peste sa kanilang pananim. Ayon yun sa sinasabi ng ibang mga tao. Idagdag pa ang pangitain ni Lolo Taro na kilalang babaylan sa kanilang lugar. Kaya habang nagtatago siya sa likod ng puno, ay tila nagbabagang apoy na ang kanyang dibdib dahil sa galit. Hindi nila pwedeng gawin to sa mga magulang natin, Chichi. Kailangan nating iligtas sila nanay at tatay.
Humuni si Chichi sa kanyang tenga na para bang nakikiusap ito na tulungan nila ang kanilang mga magulang. Ang bawat huni at paggalaw ng katawan ni Chichi ay alam niya kung ano ang ibig sabihin. Kaya naman, mas lalo siyang natakot nang makita ang kanilang mga magulang na pinaluhod sa harapan ng lalaking nangunguna sa pananakit sa kanilang mga magulang. Iginapos ang mga kamay ng kanilang ama at ina. Sa kasinunog ng taong bayan ang kanilang bahay. Akma na sanang lalabas sa pinagtataguan si Amado, ngunit narinig nila ang sinabi ng kanyang amang si Mang Alex na kahit na anong mangyari ay wag na wag daw silang lalabas. Ang sinabi naman ng kanyang inang si Aling Rosa habang umiiyak ay wag silang alalahanin. Ang mahalaga ay tumakas sila at iligtas ang kapatid niyang si Chichi. Umagos ang masaganang luha sa mga mata ni Amado nang marinig ang sinabi ng kanilang mga magulang, habang ang nakapalupot sa leeg na si Chichi ay unti-unting humihigpit sa kanyang leeg na para bang sinasabi nito na wag silang makikinig sa kanilang mga magulang at iligtas ang mga ito. Anong gagawin ko, Chichi? Marami sila at isa lamang ako. Baka mas lalo lamang tayo mapahamak. Tumayo ang ulo ni Chichi at lumapad na parang kasing lapad ng palad ng bata ang leeg nito. Tila sinasabi nitong wala itong pakialam sa buhay nila. Ang mahalaga ay hindi mapahamak ang kanilang mga magulang. Ngunit alam ni Amado na wala siyang magagawa laban sa mga taong may hawak na sulo at sibat. Ganun na lamang ang kanyang gulat nang makitang sinunog ng taong bayan ang kanilang bahay. Akala niya ay iiwan ng mga tao ang kanilang ama at ina, pero wala na siyang nagawa nang itulak ang kanyang mga magulang sa bahay na unti-unti nang tinutupok ng apoy. Rinig na rinig nila ang pagputok ng katawan ng tao sa nasusunog nilang bahay. Hindi napigilan ni Amado ang pagsigaw at takot nang makitang nasusunog ang katawan ng kanyang mga magulang. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa ng mga sandaling yun. Hindi siya makahinga. Wala sa loob na bigla siyang napatayo sa kanyang pinagtataguan. Nay! Tay! Ang mga magulang ko! Sinunog nila ang mga magulang natin, Chichi! Diyos ko! Bakit nila pinatay sila nanay at tatay? Magbabayad kayo! Tila hindi rin napigilan ni Chichi ang bugso ng damdamin at mula sa leeg ni Amado ay lumundag ang banakon papunta sa damuhan. Gumapang ito papalapit sa bahay na nasusunog. Hinabol ni Amado ang kanyang kapatid. Bagamat wala siyang naririnig na tinig mula sa kanyang kapatid, ay alam niyang pareho silang nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanilang mga magulang. Chichi! Saan ka pupunta? Bumalik ka rito! Mapapahamak ka! Hindi naabutan ni Amado ang kanyang kapatid na mabilis na gumapang papunta sa kinaroroonan ng mga tao. Halos hindi siya makahinga dahil sa takot at pag-aalala kay Chichi. Kaya naman, hindi sinasadyang napatingin ng mga tao sa kanyang gawi. Nakita sila ng taong bayan. Huli na para maitago ni Amado ang kanyang kapatid. Dahil sa paglingon ng lalaking galit na galit kanina, ay nakita na sila nito na magkasama. Ngumisi ito ng nakakatakot na para bang nakakita ng pagkain. Sa unahan naman ito ay ang isang matangkad na lalaki na parang isang anino. Mabilis na tumakbo ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman, agad niyang kinuha si Chichi at isinampay sa kanyang balikat. Pero mas mabilis na kumilos si Lolo Taro para lumapit sa kanila. Nagpumiglas siya sa pagkakahawak ng matanda sa kanila. Akala niya ay huhulihin sila nito, ngunit nagkamali siya dahil mahigpit nitong hinawakan ng kanyang kamay at hinila siya papunta sa kakahuyan para tumakas. Malalaki ang hakbang ng kanilang paa
na tumakbo papalayo sa mga taong humahabol sa kanila. Takbo na! Tumakas na kayo, bilisan nyo! At kahit na anong mangyari, ay wag na wag kayong magpapaabot sa kanila! Bitiwan niyo po ako! Huwag po kayo kung basta naakala nyo ay wala kayong kasalanan. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Kasama nila kayo. Kaya huwag kayong magkunwari. Kakampi nila kayo. Kayo ang dahilan kung bakit nila pinatay ang mga magulang ko. Wala silang kasalanan. At hindi sila hayop para sunugin nyo. Mahigpit na inayos ni Amado ang kapatid niyang si Chichi sa kanyang leeg at tumakbo papunta sa kakahuyan. Naramdaman niyang sumunod sa kanila ang matanda at tila binabantayan sila nito. Ngunit ang kanyang damdamin ay nagpupuyos pa rin sa galit dahil rinig na rinig niyang ito ang dahilan kung bakit pinatay ang kanilang mga magulang. Napasulyap siya sa gawi ng matandang si Lolo Taro. Hinugot ng matanda ang 2 kahoy sa likuran nito, saka ibinigay kay Amado. Sinalo niya yon habang nakatingin sa mga taong humahabol sa kanila. Tumigil ang mga ito sa pagtakbo nang makitang nakatayo sina Lolo Taro at Amado sa gitna ng gubat. Ngunit nagulat si Amado nang makitang unti-unting nagbabago ang anyo ng mga tao. Hindi sila mga ordinaryong nilalang dahil sila ang mga aswang na gabunan. Merong kakayahang maglaho ang mga ito at nagkukunwaring mga tao para mapalaya sila sa kanilang bahay. Pinagmasdan ni Amado ang hawak niyang arnis. Tinamaan ng liwanag ng buwan ang nakausling talim sa dulo ng kanyang sandata. Isa itong kahoy na kulay lupa na kapag tumama sa katawan ng aswang ay agad itong malalason ng talim at mamamatay. Yun ang nag-iisang armas ng babaylan. Wala na siyang ibang paraan kundi ang tanggapin ang ibinigay sa kanya ng matanda. Saka na lamang niya ito haharapin kapag nakaligtas silang 2 ni Chichi. Sumugod kagad sa kanyang kinaroroonan ang mga gabunan na merong iba't ibang kulay. Inatake siya ng mga ito sa braso, ngunit nagawa niyang paluin ng 2 beses ang ulo ng mga ito. Bumaliktad ang mga ito sa lupa at hindi na nakabangon. Nagtataka si Amado nang makitang bawat tamaan ng kanyang sandata ay dumudugo ang bibig ng mga aswang na gabunan. Mabilis na kumilos si Lolo Taro gamit ang napulot nitong kahoy sa lupa. Lumaban ito sa ibang mga aswang na sumusugod sa kanila. Pinanindigan nito ang pagtulong sa kanilang magkapatid. Pero hindi ibig sabihin nun na mawawala na rin ang kanyang galit sa babaylan. Ang dating mabagal kumilos na matanda ay biglang bumilis ang galaw na parang isang mandirigma. Takbo na, Amado! Bilisan mo! Tumakas na kayo! Patawarin mo ko! Patawarin niyo kong magkapatid! Hindi po ako kasing sama lang iniisip nyo. Hindi ko po kayo iiwan dito, Lolo Taro. Huwag ka nang matigas ang ulo. Masyadong marami ang kalaban. Hanggang kaya mong tumakbo'y tumakbo ka na. Huwag kayong titigil. Bilisan mo! Hindi po. Ayoko po umalis. Lalaban ako. Gagamitin ko itong mga kahoy na to para patayin silang lahat. Dudurugin ko sila sa mga kamay ko. Magbabayad silang lahat sa akin. Huwag! Huwag ka lalapit sa kanila, Amado. Tumakas na kayo. Papatayin nila kayo. Lalong-lalo na ang kapatid mo si Chichi. Dala ng matinding galit ay hindi pinansin ni Amado ang sinabi ni Lolo Taro. Diretso lang siya sa pagsugod habang si Chichi ay hindi umaalis sa pagkakapulupot sa kanyang leeg. Ang mga nilalang na nakakalapit kay Amado ay tinutuklaw din ito at hindi nakakatakas sa kabandag ng kanyang kapatid. Nang makarating sa gitna si Amado ay nahagip ng kanyang mga mata ang pagtaas ng kamay ng lalaki. Isang senyas yun ng pag-atake. Maigpit niyang hinawakan ng kanyang arnis. Sabay-sabay na umatake ang mga nauulol na aswang na gabunan at naglalaho sa tuwing tatamaan niya ito ng kanyang sandata. Sa muling paglitaw ng mga gabunan, sa kanyang tabi
ay bigla siya nitong kakalmutin sa likod. Nahirapan siya na atakihin ng mga ito dahil sa kakayahan nilang maglaho. Pero mas nag-alala siya kay Chichi. Agad niyang tinignan kung nasugatan ang kanyang kapatid. Ngunit napatunayan niyang kapag nasasaktan siya ay nararamdaman din ito ang sakit na nararamdaman niya. Kaya naman, sinikap ni Amado na wag na siyang masusugatan. Kaya lang, hindi naiwasan ni Amado ang pag-atake ng aswang sa kanyang kinaroroonan. Tinamaan siya sa tiyan ng malakas na suntok mula sa lalaking pumatay sa kanyang mga magulang. Ngunit sa pagkakataong yun, ay malinaw niyang nakikita ang halimaw nitong muka. Malalaki ang mga ngipin nito na merong mapupulang mga mata. Makintab ang mukha nito na may malapot na likidong tumutulog sa bibig nito. Lalong nadagdagan ang nakakakilabot nitong itsura nang bigla itong nagsalita. Sinasabi ng babae na to na kayo raw ang papatay sa akin. Paano kung dito pa lang ay patayin ko na kayong magkapatid? Halata naman na wala kayong kakayahan. Teka, ang kwintas mo bata, ibigay mo sa akin yan. Wala kang karapatan sa kwintas ng bata, kaya tantanan mo na sila. Walang kasalanan si Amado sa inyo. Sadyang nakatala lang sa kapalaran mo, napapatayin ka ng isang batang may mutya at kambal na banakon. Ang nakatakda ay mangyayari at hindi mo sila mapapatay. Ang lahat ng kasamaan na ginawa mo sa mga magulang nila ang magtutulak sa batang yan para patayin ka. Ikaw ang nagsimula ng paghuhukay ng libingan mo. Talaga bang hindi ka natatakot sa akin, tanda? Ang ingay ng bunganga mo. Ikaw ang dapat na matakot sa kanila. Hindi mo ba naisip na dahil sa pagpatay mo sa mga magulang nila, ay yun na rin ang simula ng pagiganti nila laban sa'yo? Kaya humanda ka. Malapit na ang katapusan mo. Tumigil ka, tanda. Hindi kayo magtatagumpay. Pagpipira-pirasuhin ko katawan ng magkambal na ito para walang magiging banta sa buhay ko. Kung kinakailangan patayin ang lahat ng mga bata na kasing edad niya, ay gagawin ko. Hindi ako manghihinayang sa mga buhay nila. Yun ay kung matatalo mo ang batang may kambal na banakon. Pagmasdan mo ang ginawa niya sa mga alagad mo, mangyayari din sa iyo ang sinapit nila. Hindi pa lubos na lumalabas ang kanyang kapangyarihan. Kaya tagdaan mo, wala kang laban sa kanila. Tignan ko lang kung makakaligtas pa siya sa gagawin ko. Tumigil na kayo! Sa oras na magkaroon ako ng pagkakataon para patayin ang lahat ng mga aswang na pumatay sa mga magulang ko, ay gagawin ko. Kaya tama lang, Satsat. Simulan na natin ang laban! Isang mataas na pagtalon ang ginawa ni Amado papunta sa kinaroroonan ng pinuno ng mga aswang. Ngunit humarang si Lolo Taro sa unahan ni Amado dahil ito ang nais na humarap sa mga aswang at pinatatakas na naman sila nito. Para bang pinipigilan ng matanda na labanan niya ang pinuno ng mga aswang na gabunan. Hindi maaari! Layuan niyo si Amado! Ako ang harapin niyo! Magbabayad kayo! Ako ang kalabanin mo! Bakit? Natatakot ka ba, tanda? Takot ka bang makita kung paano ko sila papatayin? Akala ko ba ay siya ang papatay sa akin? Baka nakakalimutan mong kung hindi dahil sa mga hula mo, hindi ko papatayin ang mag-asawa. Kaya kung iniisip mong makakatakas ka sa kasalanan mo sa batang yan, dahil sa pagtulong mo sa kanya, ay nagkakamali ka. Huwag kang magpakabayani dahil hindi bagay sa'yo. Alalahanin mo na hawak ko ang pamilya mo. Alam kong papatayin mo rin sila kahit kumampi pa ako sa'yo. Kaya gagawin ko ang sa tingin ko ay tama. Amado, humanda ka dahil lalaban tayo sa kanila. Michi, kumapit ka lang mabuti sa leeg ko. Bibigyan natin ng katarungan na nangyari sa mga magulang natin. Humanda ang mga aswag na yan. Isang mabilis na pag-ikot sa ere ang ginawa ni Amado at bawat pagpalo niya ng kanyang yantok sa ulo ng mga kalaban ay isa-isang bumubulagta ang mga ito sa lupa.
habang bumubula ang bibig at nagkikikisay ang katawan na parabang nalalason. Hindi niya alam kung bakit ganun ang epekto ng kanyang pagpalo sa mga aswang. Basta, ang gusto niya lang gawin ay mabigyan ng katarungan ang ginawa ng mga ito sa kanilang mga magulang. Ang dati nilang tahimik na pamumuhay sa kakawyan ay ginulo ng mga nilalang na walang ibang ginawa kundi ang pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. At dahil sa hula ng isang babaylan, sa isang iglap, nawalan sila ng mga magulang. Ulila na sila ni Chichi at hindi niya yun mapapayagang mangyari nang walang nagbabayad sa pagkamatay ng kanilang ama at ina. Kahit mamatay sila sa laban na yun, ay gagawin niya ang lahat para maipaghiganti ang kanilang mga magulang. Buhay ng mga magulang ko! Kapalit ng buhay yun lahat! Natigilan ang mga aswang sa kakaibang galaw ni Amado habang kasama ang kanyang kapatid sa pakikipaglaban. Lahat ng tamaan ng kanyang arnis ay bumabagsak ng pasadsad sa lupa at kagad na namamatay. Hindi umubra ang kakayahan ng mga aswang na maglaho dahil nauunahan na ito ng pag-atake ni Amado. Malakas na umangil ang pinuno ng mga aswang dahil sa labis na galit. Sumigaw ito ng malakas at inutusan ang mga alagad. Isa-isang sumugod ang mga aswang nagabunan sa kanyang kinaroroonan. Naramdaman niya ang kalmot at kagat na tumama sa kanyang katawan. Ngunit hindi niya yon ininda. Wala siyang pakialam sa buhay niya. Ang mahalaga, mapatay niya ang mga aswang. Dala ng galit ay sumalubong siya sa mga ito kahit alanganin. Habang si Lolo Taro naman ay nakipaglaban na rin sa mga aswang gamit ang kahoy. Pinaghahampas nito ang mga kalaban. Nang maramdaman ng pinuno ang kakaibang lakas ni Amado, natigilan ito. Titig na titig ang pinuno ng aswang sa suot na kwintas ni Amado. Para bang doon nang gagaling ang lakas niya sa pakikipaglaban. Napansin niyang sumenyas ang pinuno ng mga aswang sa tauhan nito. Ano pang hinihintay nyo mga inutil? Pagtulungan nyo ang batang yan! Patayin nyo na! Galit na galit ang mga aswang habang umaangil na tumutulo ang laway. Bukod sa pagpalo ng arnis sa ulo, ay hindi rin sila nakakaiwas sa tuklaw ng banakon na si Chichi. Bumagsak ang mga ito sa lupa habang bumubula ang bibig. Nagkikikisay ang katawan at nakatirik ang mga mata na parang nalalason. Pagamat hindi alam ni Amado ang iniisip ng kanyang kakambal, ngunit ramdam na ramdam niya ang sama ng loob nito sa mga nangyari sa kanilang magulang. Bigla niyang naramdaman ang pagguhit ng sakit sa kanyang katawan mula sa kalmot at kagat ng mga aswang na gabunan. Gusto pa niyang lumaban, ngunit ang kanyang katawan ay tila ba gusto lang sumuko, habang ang kanyang kakambal na banakon ay nanghihina rin na pumunta sa kanyang braso at doon pumulupot. Iniharang naman ng matanda ang katawan nito sa harapan ni Amado. Amado, ayos lang ba kayo ng kambal mo? Chichi, hindi ko na kaya. Parang merong masakit na likido na pumasok sa katawan ko. Amado, paglabanan mo. Ang epekto ng kagat ng aswang, may laso na gumagapang nasa katawan mo. Muling nagpang-abot ang matanda at ang pinuno ng mga aswang na gabunan. Kaya naman, may pagkakataon na sanang tumakbo si Amado, ngunit hindi niya nagawa dahil naninigas ang kanyang katawan. Tila ba naparalisa at nanginginig na parang ibinabad siya sa tubig na malamig. Maging si Chichi ay nangihina rin at hindi gumagalaw sa kanyang kamay. Maya-maya pa ay biglang lumapit si Lolo Taro sa kanyang gawi. Umiiyak ito dahil sa awa sa kanila. Kaya mo bang tumayo, Amado? Hindi ko sila malalabanan ng sabay-sabay. Masyado silang malalakas. Humihina na rin ako sa pakikipaglaban. Tapos may tama ka pa. Kailangan magamot ka bago kumalat ang laso ng aswang sa katawan mo.
Hindi ko po kaya tumayo, Lolo Taro. Ang kapatid ko, kailangan niyang magamot kaagad. Pero ikaw ang may tama, Amado. Lolo Taro, nararamdaman din po ng kambal kong si Chichi ang sugat ko sa katawan. Kapag namatay siya, mamamatay rin po ko. Dahil magkadugtong po ang pusod namin. Alam ko yon. Dahil ako nagpaanak sa nanay niyo. Kaya alam ko kung ano rin ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Huwag kayong mag-alala. Ililigtas ko kayo ng kambal mo. Sige na, bilisan mo. Sumampa ka sa likod ko. Kailangan makatakas tayo sa lugar na to bago pa dumating ang mga kasama nila. Pagkasampa ni Amado sa likod ni Lolo Taro, sakto naman ang pagdaan ng isang lalaking may dalang isang taling kahoy na panggatong. Dahil sa laki ng dala ng lalaki, hindi nito napansin ang mga aswang na gabunan na nagkalat sa daan. Walang awa nila itong nilapa. Hindi na nga nakasigaw ang lalaki dahil inuna ng mga aswang nakagatin ang muka ng biktima. Nangibabaw ang tawa ng pinuno ng mga aswang na parang tuwang-tuwa ito sa mga nangyayari habang nakatingin ito sa kanilang dalawa ni Lolo Taro. Ayoko pa po sanang tumakas. Pero ang kapatid ko, iligtas niyo po siya. Habang abala sila sa pagkain sa lalaki, umalis na po tayo rito. Walang mangyayaring masama sa kakambal mo. Ikaw ang inaalala ko. Susubukan kong gamutin ka. Kung kaya ko bang pigilan ang lason sa katawan mo. Dahil manganganib ang buhay mo. Sigurado yon. Maaaring mabago ang nakatakda kapag ang mismong may katawan ang sumuko. Kumapit ka ng mabuti at tatakbo tayo ng mabilis. Lolo Taro, sa bukid po, may nakita kaming kalabaw kanina. Mukhang pag-aari po yun ng lalaking nilapa ng mga aswang. Sumakay po tayo ron. Kahit hindi ako marunong sumakay sa kalabaw, ay susubukan nating sakyan yon. Kumapit ka lang na mabuti at ililigtas ko kayo. Paglingon ni Amado sa hulihan ng kanilang daan ay nakita niyang humahabol sa kanila ang mga aswang na gabunan. Ang makintab nilang balat ay kitang-kita sa liwanag ng sikat ng buwan. Ang dalawang yantok na nasa kamay ni Amado ay mas lalo niyang hinigpitan ang pagkakakapit. Nariyan na po sila, Lolo Taro. Malapit na po nila tayong maabutan. Mabilis nilang tinahak ang daan pababa ng bundok hanggang makarating sila sa gitna ng palayan. Nakita nila ang kalabaw na nakatayo habang nakatingin sa kanila at panay ang pag-unga. Muli siyang tumingin sa hulihan ng daan. Diyos ko, mas lalo pa sila dumadami. Amado, ikaw muna ang unang sumampa sa kalabaw. Kapag nakita mong natatalo na ako, patakbuhin mo to at wag na wag ka nang lilingon. Kahit na anong mangyari, ililigtas niyo ang buhay ng isa't isa. Patawarin niyo ako sa nagawa ko. Iniligay ko sa kapahamakan ang buhay niyo at namatay ang mga magulang niyo. Sige na, tumakas na kayo. Iwan niyo na ako rito. Sumulyap muna si Amado sa kanyang kambal na si Chichi bago siya sumampa sa kalabaw na may karosa na lagayan ng palay na inaani ng mga tao. Kahit masama ang pakiramdam, ay pinilit niyang sumakay sa likod ng kalabaw, habang si Lolo Taro naman ay itinapon ng sako-sakong palay sa bukid para maging magaan ng pagtakbo ng kalabaw. Pinutol din ng matanda ang tali ng hayop. Habang patakbo silang tumatakas sa mga aswang, nakipagpambuno ang matanda sa mga kalaban. Mabilis na ipinadyak ni Amado ang paa, pahampas sa katawan ng natitigilan na kalabaw. Dahil sa bigla, ay mabilis itong kumaripas ng takbo. Iniwan nila ang matanda na nakikipaglaban sa mga aswang. Ngunit nakita niyang malapit ng pagtulungan ng mga ito si Lolo Taro. Hinikit ni Amado ang tali pabalik sa kinaroroonan ng matanda. Hindi maaari. Maling iwanan ko si Lolo Taro. Hindi ko nahahayaang may magbuwis pa ng buhay nang dahil sa aming magkapatid. Patay na akong patay. Basta't hindi tayo aalis dito, Chichi, nang hindi natin kasama si Lolo Taro. Konting tiis na lang.
Isang mabilis na pagtakbo ng kalabaw ang bumulaga sa mga kalaban. Pinaikot ni Amado ang hawak niyang tali at hinagupit niya ang mga kalaban. Tumama yun sa kulay itim na gamunan. Bumagsak ito sa lupa habang sakalang leeg nito ng tali. Hinila niya ang braso ni Lolo Taro. Isinakay niya ito sa kalabaw nila. Saka pinatakbo ng mabilis. Nakaladkad ang aswang na napupuluputan ng lubid. Kumuskus ang katawan nito sa lupa at nahiwa ng dahon ng palay ang balat nito hanggang sa mawalan ng buhay. Umaatikabo ang bakbakan sa pagitan ng mga aswang at ni Amado. Habang ang makikita sa hangin ay alikabok na nanggagaling sa pagbabanggaan ng mga aswang sa paghabol sa tumatakbo nilang kalabaw. Bakit ka bumalik, Amado? Ang tigas ng ulo mong bata ka. Paano kung nagkamali ka? Marami po akong gustong itanong sa inyo kung bakit pinatay nila ang mga magulang ko at kung ano ang nakatakdang mangyari sa buhay ko. Kaya kailangan niyo pong mabuhay, Lolo Taro. Tsaka, gamutin niyo po kami magkapatid. Isang malakas uli na pagpadyak sa katawan ng kalabaw ang ginawa ni Amado. Habang ang nabibikting aswang ay patuloy na nakakaladkad ng kalabaw. Mukhang lalo silang nagalit. Hinahabol pa rin nila tayo, Amado. Ayaw nila tayong tigilan. Kumapit kayo, Lolo. Mabilis na ang takbo ng kalabaw natin. Hindi na po nila tayo maaabutan. Hindi na sila makakahabol sa atin. Dahil malapit na sumilip ang araw. Sa wakas, makakatakas na tayo sa kanila. Napalitan ng luha ang masaya sanang boses ni Lolo Taro nang maalala nito ang nangyari sa mga magulang ni Amado. Hagulgul din ang kapalit sa tuwang naramdaman ni Amado habang galit na nakatingin sa unahan ng kanilang daan. Paano na sila? Wala na silang mga magulang. Naramdaman ni Amado ang mahigpit na pagkapit ng matanda sa kanyang bewang habang ang pahila ng kalabaw ay nasira at natanggal sa katawan ng kalabaw. Kasabay ng pagkasira ng pahila, ang pagbangga naman ito sa nakakaladkad na aswang sa kanilang likuran. Naputol ang lubid sa leeg ng aswang, kaya naman mas lalong bumilis ang takbo ng kalabaw. Nawala na rin sa kanilang paningin ang pinuno ng mga aswang na humahabol sa kanila. Saka lamang muling naulit ang pagsakit ng sugat sa katawan ni Amado. Pakiramdam niya ay tumataas na ang temperatura ng kanyang katawan. Bigla niyang naramdaman ang paggalaw ni Chichi sa kanyang braso. Ngayon, wala na po kaming mga magulang, Lolo Taro. Hindi ako titigil hanggat hindi ko naigaganti ang mga magulang namin. Kahit hindi ko naiintindihan ng mga nangyayari, papatayin ko silang lahat. Uubusin ko sila pati ang pinuno ng mga aswang na nag-uutos sa kanila. Ano po bang klaseng nilalang ang mga yon, Lolo Taro? Sila ang mga aswang na gabunan na nagtatago sa gubat. Balak nilang gawing tirahan ng kakauyan para sa kanilang paghahari. Nanganganib ng maubos ang kanilang lahi dahil sa madalas na pagtugi sa kanila ng mga tao. Kaya ang ginagawa niya ay nanghahawa sila ng mga bata sa pamamagitan ng kagat. Pero nalaman nila ang tungkol sa batang may kambal na banakon o King Cobra na siyang papatay sa kanilang pinuno, kaya sila nagkagulo. Sa tingin ko, ang nasa leeg mo ay ang sinasabing mutya ng banakon. Kaya siguro nagkaroon ka ng kambal na banakon dahil ikaw ang nakatakdang papatay sa pinuno ng aswang na gabunan. Pero paano po nila natuntun ang pinagtataguan ng mga magulang ko? Kung kayo lamang po ang nakakaalam tungkol sa amin ng kapatid ko, kayo din po ba nagsabi sa kanila? Hindi ko alam kung paano nilang nalaman, Amado. Kung ako nagsabi sa kanila, dapat noon pa, nung bago pa lang kayong silang. Marahil mayroong ibang nakakita sa inyo at itinuro ang tirahan nyo. O di kaya naman nasundan kayo at may nakakita na kasama mo si Chichi, ang kambal mong ahas. Matagal kong itinago ang tungkol sa inyo ni Chichi, kaya hindi ko magagawang ipahamak kayo.
Hawak nila ang pamilya ko. Kaya wala akong nagawa para ipagtanggol ang mga magulang nyo. Patawarin nyo ko. Pero uunahin kong malaman kung sino ang taong nagsumbong sa pinunong yun ng mga aswang. At siya ang papanagutin ko sa lahat ng ito. Pero paano po ang pamilya nyo? Baka po patayin nila ang mga anak at apo po ninyo. Anak lang ang meron ako. Wala akong mga apo. Wala na rin akong asawa. Dahil pinatay nila ang asawa ko. Bumakas ang lungkot sa boses ni Lolo Taro habang patuloy sa pagtakbo ang kalabaw na sinasakyan nila. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Amado habang nasa braso pa rin ang natutulog na kambal niyang si Chichi. Puntaan po natin ang bahay nyo. Iligtas na po muna natin ang pamilya nyo doon. Malakas ang kutob kong pinatay na rin nila ang anak ko. Imposible na pagkatapos kong iligtas kayo, ay buhayin pa nila ang anak ko. Pero bakit nyo po yung ginawa? Kahit hindi ko kayo tinulungan at hinayaan kong mabiyag nila ako, papatayin pa rin nila ang anak ko. At ako naman ay gagamitin nila sa kasamaan. Ang aking kakayahan ay hindi maaaring gamitin ng kampon ng kadiliman. Pero Lolo Taro, sana po ay buhay pa siya. Nakita po ba ninyo ang mukha ng pinuno ng aswang na gabunan? Masyadong madilim ang kanyang muka dahil sa taklob ng kanyang ulo. Hindi ko nga nakilala ang boses dahil ng mga oras na yon ay mas nanaig ang pagnanais kong makatakas at mailigtas sa mga magulang nyo. Ngunit patawarin nyo talaga ako. Wala akong nagawa kundi sabihin sa kanila ang totoo. Huli ko na rin naisip na kahit kumampi ako sa kanila, ay papatayin pa rin talaga nila ang anak ko. Ganon mag-isip ang mga halimaw na kagaya nila. Mga demonyo! Ingatan mo ang arnis, Amado. Dahil yan ang nakita kong ginamit mong sandata. Napapatay sa mga hayop na yon. Nahulog sa malalim na pag-iisip si Amado habang nakatingin siya sa unahan ng daan ng kanilang kalabaw. Malawak ang palayan at alam niyang ang kinaroroonan nila ay ang kabilang baryo na napapabalitang pinamumugaran naman ng manunugis ng mga aswang. Kaya doon sila ligtas kung sakaling magtago sila roon. Kaya lang, kailangan niyang itago ang kanyang kapatid. Para sa kanilang kaligtasan, may paniniwala ang baryo na ang batang may kambal na ahas, lalo na kung banakon, ay mabigat daw sa pamumuhay at palaging hinahabol ng kamalasan. Ang iba pa nga ay nagsasabi na nagtatawag daw ng masasamang elemento ang presensya ng magkambal. Yun din ang naging dahilan kung bakit mas pinili ng kanilang mga magulang na manirahan na lamang sa kabundukan para itago silang dalawang magkapatid. Kaya lang, natuntun pa rin talaga sila ng taong bayan at hindi naman niya inaasahan na lahat pala ng mga taong yun ay aswang na gabunan. Lahat ng mga tao ang gusto ay patayin silang dalawa ng kanyang kambal na si Chichi. Kaya kung minsan, hindi niya naiiwasang sumama ang loob dahil tao lang din sila na may karapatang mabuhay. Chichi, kambal ko, ayos ka lang ba? Konting tiis na lang ha. Malapit na tayo. Huwag kang susuko. Habang papalapit sila ng papalapit sa baryo ng Mahidok, ay unti-unti namang lumalabo ang paningin ni Amado. Kaya naman, dahan-dahan siyang yumuko at nagdasal na sana ay malampasan niya ang sakit na nararamdaman niya. Kanina pa niya yun tinitiis, ngunit nararamdaman niyang bumabagsak na at nanghihina ang kanyang katawan. Napansin naman yun ni Lolo Taro. Diyos ko! Umi-epekto ng lason sa katawan mo, Amado. Kailangan mo na nating magpahinga rito. Halika! Bumaba ka ng kalabaw at kailangan na nating gamutin ang mga sugat mo. Ngunit hindi na nakababa si Amado dahil tuluyan na siyang bumagsak sa lupa kasama ang kapatid niyang si Chichi. Wala na siyang pakialam
Kung maabutan sila ng mga gabunan, talagang nahihirapan na siyang huminga. Nagkikikisay ang kanyang katawan at tumitirik na ang kanyang mga mata. Hindi rin niya mapigilan ang pagtulo ng kanyang laway. Kaya naman, sa sobrang pag-aalala ni Lolo Taro, ay naghanap ito ng dahon na pwedeng maigamot sa kanya. Sandali lang, Amado. Kumapit ka. Kailangan ko maghanap ng dahon ng bayabas para malinisan mo ng sugat sa katawan mo. Sandali lang ako. Hindi na hinintay ng matanda ang sagot ni Amado. Agad na itong tumakbo papunta sa kakawyan habang naiwan silang dalawa ng kanyang kambal na si Chichi. Naluluwa siya sa sobrang sakit. Gumapang ang ahas at pumunta ito sa ibabaw ng kanyang tiyan. Titig na titig ito sa mga mata niya at bakas ang matinding pag-aalala. Kahit nakikita niyang nasasaktan din ito, ay mas pinili nitong pumulupot sa kanyang tiyan. Mahigpit na parabang nababawasan ang sakit na kanyang nararamdaman. Chichi, anong ginagawa mo? Ang sakit ng mga sugat ko. Tulungan mo ko. Mas lalong humigpit ang pagkakapulupot ng katawan nito sa kanyang katawan at nagulat siya sa ginawa ni Chichi. Paulit-ulit siya nitong tinuklaw. Lahat ng sugat at kalmot ay binigyan ni Chichi ng tuklaw na parabang kinokontra nito ang lason sa kanyang katawan. Namimilipit sa sakit si Amado, pero dahil maigpit ang pagkakapulupot ng katawan ni Chichi sa kanyang katawan, ay nabawasan ang sakit sa kanyang sugat. Sa kanya napansin na parang umiepekto ang tuklaw sa kanya ng kanyang kakambal. Unti-unting humupa ang pamamaga ng kanyang mga sugat. Nawala ang pananakit at parang nagdahilan na nawala ang paninigas ng kanyang katawan. Pero si Chichi naman ang nanghina at nawalan ng malay. Katulad ng nararamdaman ng ahas, ay naramdaman din ni Amado ang panghihina ng kanyang katawan. At agad siyang nakatulog. Yakap ang katawan ng kanyang kakambal. Boses ni Lolo Taro ang nagpagising sa natutulog na diwa ni Amado. Naramdaman niya ang mahinang pagyugyug ng kamay ng matanda sa kanyang balikat bago niya iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang nasa isang silid sila na may dingding na gawa sa sawali. Katabi niya ang natutulog na si Chichi. Bumangon si Amado at naramdaman niya ang konting pananakit ng kanyang katawan. Hinaplos niya ang katawan ni Chichi na walang galaw sa kanyang tabi. Isang himala ang nangyari sa iyo, Amado. Sinabi ko na nga ba't makakaligtas ka? Hindi ko alam kung paanong nawala ang lason ng mga aswang sa katawan mo. Si Chichi po, Lolo Taro. Siya po ang gumamot sa akin. Hindi ko po akalain na meron po siyang kakayang magpagaling ng sugat at lason na likha ng aswang. Teka, nasan po ba tayo ngayon, Lolo Taro? Nandito tayo sa dating bahay ni Kakang Sela. Bahay daw ito na pinapaupan. Kaya naman ginamit ko muna ang konti kong naiipon na pera para sa pangunang bayad ng bahay. Mabuti na lang at walang malay si Chichi, kaya naitago ko siya sa ilalim ng damit mo. Kung siya ang nagpagaling sa iyo, Amado, tama nga ang hinala ko na kayong dalawa ay konektado sa bawat isa. Hindi po ba sila nagtanong kung bakit po duguan ang damit ko? Hindi na, dahil sinabi kong sinalakay tayo ng mga aswang na gabunan. Ligtas tayo sa lugar na ito dahil alam ng mga aswang na lahat ng mga taong nakatira dito ay mga manunugis. Sige na, inumin mo muna itong nilagang talbos ng bayabas para tuluyang gumaling na ang mga sugat mo sa katawan. Maraming salamat po, Lolo Taro. Huwag kang magpasalamat sa akin, Amado. Dahil ginagawa ko lang ito para kahit papano ay mabawasan ang kasalanan ko sa inyong magkapatid. Habang buhay kong pagsisisiyan ang kaduwagan ko dahil namatay ang mga magulang nyo nang dahil sa akin.
Natigil sa pagsasalita si Lolo Taro nang biglang gumalaw si Chichi. Para itong tao na biglang tumayo at titig na titig kay Amado. Tila sinusuri nito kung magaling na siya. Huwag kang mag-alala, Chichi. Ayos na ako. Salamat iniligtas mo ang buhay ko. Biglang lumapad ang leeg ni Chichi at tila nanlilisik ang mga mata nang mapatingin ito sa gawi ni Lolo Taro. Napatayo ang matanda at napaatras ng hakbang. Nakatingin ito sa ahas at napalunok ng laway. Huwag, Chichi. Tinulungan niya tayo. Huwag kang magalit kay Lolo Taro. Ngunit mas lalo lamang naging agresibo ang banakon at gustong tuklawin si Lolo Taro. Maigpit na hinawakan ni Amado ang katawan ng kapatid at itinago sa kanyang likuran. Parang nagtatampo na gumapang ang ahas sa katre at iniwan siya sa higaan. Gumapang ito papunta sa bubong at natulog. Pasensya na po kayo, Lolo Taro Para rin po kasi siya tao Nararamdaman din po niyan sakit na mawalan ng mga magulang. Maaaring masama po ang loob niya sa inyo. Kaya siya nagkaganon. Ayos lang, Amado. Naiintindihan ko siya. Hindi ko naman masisisi si Chichi dahil sa ginawa ko. Nagulat lang ako sa kakayahan niyang pagalingin ka. Ni hindi yun nakita sa pangitain ko. Tanging ang kapalaran mo lang ang nababasa ko. Pero kay Chichi, hindi siya lumalabas kahit sa panaginip ko. Kaya naman, hindi ako makapaniwalang may kakayahan siyang makapagpagaling ng mga lason sa katawan ng tao. Dahil naman ang mga banako na kagaya niya ay mapangalib. Mamamatay ang sino man natutuklawin niya. Kaya mahirap isipin. Nagaganang tuklaw niya sa ibang tao na nakakagat ng aswang. Sa ngayon, ay dito na muna tayo maninirahan hanggat hindi pa ako nakakahanap ng bahay nating malilipatan. Salamat po, Lolo Taro. Sige na, inumin mo na itong gamot at magpahinga muna kayo magkapatid. Pagkatapos na mainom ni Amado ang nilagang talbos ng bayabas, ay kinuha ng matanda ang baso at balungkot itong lumabas ng kwarto. Nahiga siya sa katre at pinagmasdan ng kapatid na nakahiga sa nakabalagbag na kahoy sa bubong. Matagal niyang inisip kung paano siyang napagaling ng kanyang kapatid. Alam kaya ng mga magulang niya ang kakayahan na yon ni Chichi. Hindi niya namalayan na muli siyang nakatulog. Pagkagising niya ay wala si Lolo Taro. Si Chichi naman ay natutulog pa rin sa kahoy. Kaya naman naisipan ni Amado na lumabas ng kanilang bahay. Bahagya siyang naglakad hanggang sa labas ng bakuran. Maaliwalas ang paligid doon at kakaiba ang simoy ng hangin. Marami ang mga bulaklak na tumutubo sa daan. Parang paraiso ang lugar at sila lamang ang naroroon. Maliban sa malaking kulungan ng baboy na hindi naman mabaho ang amoy ng dumi dahil parang may balon na sadyang tapunan ng dumi ng mga hayop. Nang lumabas si Amado ay biglang nagkagulo ang mga baboy. Sakto naman na mayroong batang lalaki na nakita niyang nagpapakain sa mga hayop. Nakakunot ang noo nito na sumilip sa bakod na parang sinusuri siya. Lumapit ito sa kanya. Sa tingin niya ay 12 taong gulang na ang batang lalaki. Payat at moreno. Hoy, bata! Bakit nandiyan ka sa bahay ni Kakang Sela? Kakang Sela? Pero, inuupahan na ito ni Lolo Taro Kami ang bagong nakatira rito. Saka hindi bata ang pangalan ko. Ako si Amado. Ha? Wala akong pakialam kung ano ang pangalan mo. Ang gusto kong malaman ay kung bakit kayo nakatira sa ipinagbabawal na bahay ni Kakang Sela. Hindi nyo ba alam na lahat ng tumitira sa bahay na yan ay namamatay? Nakikita mo bang nasa gitna kayo ng kakauyan? Daanan to ng mababangis na hayop, pati ng mga aswang. Hindi ako natatakot sa mga aswang. Sila nga ang hinahanap ko dahil pinatay nila ang mga magulang ko. Tila nawala ang yabang
ng batang lalaki nang mabanggit niyang wala na siyang mga magulang. Para bang tulad niya ay ulila na rin ito sa ama at ina. Maya-maya pa ay inilahad nito ang kamay sa kanya para magpakilala, habang dala nito ang kulay itim na timba na may lamang pagkain ng mga baboy. Siya nga pala, ako si Kanor. Pasensya ka na. Magkapareho lamang pala tayo na ulila na sa mga magulang. Katulad mo, namatay din ang mga magulang ko nang dahil sa mga aswang na gabunan. Lahat ng mga nakatira dito ay nawalan ng pamilya nang dahil sa mga aswang. Kaya naging manunugis kami ng mga aswang. Ako naman si Amado. Masaya akong nakilala kita, Kanor. Taga rito ka ba talaga? O dayo kang katulad namin? Dito na ako isinilang. Kaya alam ko ang kwento ng bahay na yan ni Kakansela. Dati gusto ko ang bahay na to. Pero hindi kami pinayagan ni Kapitan na tumira sa lugar na yan. Kaya nga nagtataka ako dahil pinayagan kayo ni Kapitan na tumira sa bahay ni Kakansela. Bakit? Sino ba si Kakansela? Siya ang matandang gumagawa nun ng mga aswang na gabunan. Pero napatay siya ng mga mag-asawang manunugis. Magmula nun, ay nawala na ang balita tungkol sa mag-asawa. Pero ito kasing si Kakansela ay merong anak na lalaki at asawa. Hindi namin nakita ang kanilang itsura dahil hindi naman sila lumalabas ng bahay. Kutob nga namin nun, sa gabi lang sila lumalabas. Pero hindi nagtagal, nalaman namin na sumunod na rin siya sa yapak ng kanyang ina. Kasama ng kanyang ama ay gumagawa naman sila ng aswang na gabunan. Naghihiganti siya sa mag-asawa at magmula ng tinugis ng mga taong yun, sunod-sunod na ang namamatay sa baryong to. Kaya may paniniwalang babalik siya sa bahay na yan at baka kayo ang pagbalingan nila. Kung anak pala siya na matandang gumagawa ng aswang, hindi kaya ang pumatay sa mga magulang ko ay ang anak nilang naghahanap sa amin na magkapatid? May kapatid ka? Pero ikaw lang naman ang nakikita ko Nasaan ang kapatid mo? Biglang natauhan si Amado. Hindi maaaring malaman ni Kanor ang tungkol sa kanyang kapatid. Kaya naman, nagkunwari siyang nalulungkot at sinabing patay na ang kanyang kapatid. Walang kaalam-alam si Amado na narinig ni Chichi ang sinabi niya at hindi nito napigilan ang sarili. Mabilis itong gumapang papunta sa kanya at itinayo ang katawan sa harap ni Kanor. Nagulat ito at napaupo sa lupa dahil sa takot. Chichi, bakit ka lumabas? Sino siya? Sino siya, Amado? Bakit may banakon kang kasama sa bahay? Huwag ka matakot sa kanya. Kaibigan ko siya. Paano hindi ako matatakot? Banakon ng ahas na yan Siya tinatawag na King Cobra. Hindi ka dapat nag-aalaga ng mga ganyang hayop. Diyos ko, nakakatakot ang itsura niya. Huwag ka matakot sa kanya, Kanor. Hindi siya nananakit ng tao. Kapag naging kaibigan mo siya, mas lalo ka mapapamahal sa kanya. Maniwala ka sa akin. Huwag ka matakot. Naramdaman ni Amado ang paghigpit ng pagkakapulupot ng katawan ni Chichi sa braso niya. Tila sinasabi nito na hindi nito gustong itanggi niya ito. Ayaw nitong itago niya ang katotohanang magkambal sila. Napatayo ng mabilis si Kanor at napaatras ng hakbang. Bakas ang pag-aalala sa muka nito habang hindi inaalis ang tingin sa muka ni Amado. Kahit na anong sabihin mo, Amado, mapanganib pa rin ang ahas na yan. Kapag natuklaw ka ng kobra, 30 minuto, 1 oras lamang itatagal mo, mamamatay ka na. Saka hindi ba't tuklaw ng ahas ang mga sugat mo sa katawan? Paano buhay ka pa rin hanggang ngayon? Si Chichi ba ang may gawa niyan? Oo, pero nakita mo naman, di ba, buhay ako at ligtas. Hindi lahat ng nakakatakot sa itsura ay mapanganib. Maniwala ka. Kung minsan, nagagawa lamang nilang manakit para ipagtanggol nilang kanilang mga sarili. Diyos ko, nakaalis na nga dito. Bigla akong nanghina sa alaga mong ahas. Itago mo yan, Amado. At huwag mong palalabasin ang ahas na yan. Baka isipin pa nila ikaw ang batang matagal na nilang hinahanap. Teka, anong ibig mo sabihin?
Hindi mo pa rin ba alam ang tungkol sa batang may kambal na ahas? Naku, sa kanya isinisisi ang pagkakaroon ng mga aswang sa baryong to. Ang ginamit ni Kakansela para gumawa ng aswang ay ang dugo ng batang may kambal ahas na hindi naman nagtagal ay pinatay rin ng anak ng matanda. Nakita naming lahat kung paano pinatay ang magkapatid at wala kaming nagawa nun dahil nasasakop na ng mga aswang ang lugar na to. Bago lamang yung nangyari. Kaya nga itinuring na salot ang mga batang may kambal na ahas. Akala ko ba matagal nang gumagawa ng aswang si Kakansela? Oo nga, dahil lahat ng mga batang may kambal ahas, yun ang kanilang pinapatay. Kaya mag-iingat ka, dahil baka isipin nila, kapatid mo si Chichi. Biglang bumundol ang kaba sa kanyang dibdib nang marinig ang sinabi ni Kanor. Kaya naman, sakto ng pag-alis ng batang lalaki ay mabilis siyang pumasok sa loob ng kanilang silid at kinausap ang kapatid. Chichi, simula ngayon ha, huwag ka nang lalabas ng bahay ha. Narinig mo naman ang sinabi ng kausap ko kanina. Saka huwag kang magagalit sa akin kung itinatanggi kong kapatid kita. Para rin naman to sa kaligtasan nating dalawa eh. Gumapang si Chichi sa kanyang leeg na madalas nitong ginagawa kapag naglalambing at napapagalitan niya. Maya-maya ay kalmado na ito at hindi na malapad ang leeg. Ang paglapad ng leeg ng kanyang kapatid ay isang babala ng pagbabanta nito para umatake. Nalalaman lamang niyang galit ito kapag ang katawan nito ay pakilo at angat ang ulo na parang nakahandang tumalon. Hinalikan niya ang noo ni Chichi bilang paghingi niya ng pasensya. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating si Lolo Taro. May dala itong pagkain, bigas at gulay. Namili ito sa palengke. Nagmamadali nitong kinausap ang magkapatid sa loob ng kwarto. Nakarating dito ang nangyari sa kanila ni Kanor. Nakita pala yan ni Kanor. Sabi ko naman kasi sa inyo na wag muna kayo lalabas ng bahay lalong-lalo na si Chichi. Nakasalubong ko si Kanor at nagpapaalala siyang mag-iingat kayo. Mabuti sana kung ganong klase ng tao makakakita sa inyo. Paano kung ang makakita sa inyo ay ang mga tanod ni Kapitan? Mapapalayas tayo ng di oras sa baryo at baka ipapatay ka pa nila. Pasensya na po, Lolo Taro. Nalaman ko rin po tungkol kay Kakansela. Sa kanya po pala nagsimula ang lahat. Oh, kaya lang pinatay siya ng mag-asawang manunugis. Diyos ko, bigla kong naalala ang anak ko. Sana nakaligtas siya at hindi siya nabiyag ng mga aswang na yon. May awa po ang Diyos, Lolo Taro. Hindi po niya pababayaan ng pamilya niyo. Pwede naman po niya kaming iwan dito at puntahan ng anak niyo eh. Mag-iingat lamang po kayo. Wala na. Patay na ang anak ko, Amado. Kagaya na sinabi ko, imposibleng buhayin pa siya ng mga aswang na yon. Ramdam na ramdam ni Amado ang hirap ng pinagdadaanan ni Lolo Taro. Nakikita niyang pinipilit lamang nitong magpakatatag sa nangyari sa pamilya nito. Kaya naman, pagsapit ng gabi, ay nag-iisip pa rin si Amado kung ano ang buhay na naghihintay sa kanila ni Chichi. Kailangan niyang maghanap buhay para mabuhay silang magkapatid. Ayaw niyang maging pabigat kay Lolo Taro dahil kung tutusin ay hindi naman nila kadugo ang matanda at wala itong responsibilidad sa kanila. Kinabukasan ay maagang umalis si Amado para pumunta sa gubat. Balak niyang kumuha ng panggatong at mga gulayin na pwede niyang maibenta sa palengke. Nagpasigurado na rin siya na dalhin ng kanyang arnis. Hindi niya namalayan na sumunod pala sa kanya si Kanor. Kaya nagulat siya nang bigla itong nagsalita sa kanyang likuran. Sabi ko na nga ba't alam ko kung bakit ka nandito sa gubat eh. Pareho tayo ng pakay. Ang maghanap ng pagkain at paggatong para ibenta sa palengke. Kung gusto mo, tulong na lamang tayo sa paghahanap ng pwede nating ibenta sa bayan. Ako ang bahala sa pangangaso. Sigurado ka ba dyan, Kanor? Oo naman. Hindi ba't magkaibigan na tayo? Kumusta nga pala si Chichi? Iniwan ko na muna rin sa bahay.
Ikinulong ko sa kwarto. Mahirap na at baka magkatotoon sinabi mo kagabi. Salamat nga pala sa'yo, Kanor ha. Naku, wala yun. Saka, wala naman din akong kaibigan eh. Nagsasawa na rin ako sa mga baboy na inaalagaan ko. Sila na lang palagi ang kinakausap ko. Nagkatawanan na ang dalawang magkaibigan habang naglalakad. Maya-maya pa ay narating nila ang gitna ng kagubatan. Nagtago sila sa puno habang inaayos ni Kanor ang dala nitong pana para asintahin ng usa na abala sa pag-inom ng tubig sa gilid ng ilog. Kanor, huwag mo nalang kayang hulihin yung usa. Kawawa naman eh. Ha? Ano ka ba naman, Amado? Yan ang papel nila sa mundo. Ang kainin sila ng mga tao. Pero, Kanor, may buhay din kasi ang usa na yan. Huwag na lang silang kunin natin. Mga gulay na lang ang hanapin natin. Manghuli ka na lang ng hayop kapag hindi mo ko kasama. Akma na sanang tatayo ang magkaibigan sa pinagtataguan nilang puno nang biglang humuni ang usa. Kaya naman, napatingin sila sa gawi ng kinaroroonan nito. Ganun na lamang ang panlalaki ng kanilang mga mata nang makita ni Amado ang isang malaking sawa na nilulunok na ang usa at paa na lamang ang nakalabas sa bibig nito. Agad na napatalon si Kanor para patamaan ng pana ang ulo ng ahas na sawa. Kaya lang ay nakaiwas ito at napuluputan ang katawan ni Kanor. Mabilis na nilunok ng ahas ang usa at umangat ang leeg nito sa ere. Tangka na sanang kakagatin si Kanor nang biglang lumukso ang isang banakon at tinuklaw nito ang sawa. Nabitiwan nito si Kanor. Mabilis na lumapit si Amado at ginamit ang kanyang arnis para saksakin ng katawan ng sawa. Kaya napigilan niya ang tangkasa ng pagganti ng sawa sa kanyang kapatid na si Chichi. Hindi niya namalayan na sumunod sa kanya ang kanyang kakambal. Kaya nagulat din siya sa biglang paglitaw nito mula sa kakahuyan. Iniligtas nito ang kanyang kaibigan at natulala sa mga nakita. Magkakasunod na paghampas ang ginawa ni Amado sa ulo ng sawa at agad niya itong napabagsak sa lupa. Habang si Chichi naman ay magkakasunod na tinuklaw ang katawan ng sawa. Bumula ang bibig ng ahas at inilalayan naman ni Amado si Kanor para tumayo. Hindi nito inaalis ang tingin sa dalawang ahas na naglalaban. Tila nahalata ni Chichi na galit si Amado sa ginawa nito, kaya agad itong gumapang papalayo sa kanya. Ang tigas talaga ng ulo mo, Chichi. Umuwi ka na nga. Humanda ka talaga sa akin pag uwi ko mamaya. Lumingon muna si Chichi kay Amado bago ito nagpatuloy sa paggapang papalayo sa kanya. Talagang natakot siya sa ginawa ng kakambal niya kanina. Yun ang unang pagkakataon na nakita niyang nakipaglaban ang kapatid sa kapwa nito ahas. Kaya siguro nagalit siya rito ay dala lamang ng labis niyang takot. Sumulyap siya sa namatay na sawa at napatingin sa muka ni Amado. Bakit mo naman pinagalitan ng kapatid mo si Chichi, Amado? Sa tingin ko ay nakakaintindi siya ng salita natin at parang nahalata akong sumama ang loob niya sa'yo. Sobra pa nga akong nagpapasalamat sa kanya dahil iniligtas niya ang buhay ko. Kung hindi siya dumating, baka napahamak na ako, di ba? Kanor, nag-alala lang naman ako sa kanya. Tama ka. Naiintindihan niya ang sinasabi ko. Bata pa siya nang mapunta siya sa akin. Kaya sanay na siya sa lengguwahe natin. Hayaan mo at kakausapin ko si Chichi. O ano, kumusta na ang pakiramdam mo? Nasugatan ka ba? Ayos na ako. Salamat talaga sa kaibigan mo si Chichi. Kung hindi sa kanya, nasaktan na ako. Sana maging kaibigan ko rin siya. Dalawa na tayong mag-aalaga sa kanya. Kaibigan ko na rin siya simula ngayon. Pagkatapos nilang mag-usap, ay naglakad na sila para maghanap ng mga gulay sa gitna ng kagubatan. Hanggang dito na lang kaya tayo, Amado. Malayo ng lugar na to sa lugar natin eh. Baka meron ng mga nilalang na nagtatago sa kakahuyan na to. Sa gabi lang naman nagpapakita ang mga nilalang na yung, Kanor eh.
Ang mga aswang na gabunan ay may kakayahang tumagal sa sikat ng araw sapagkat may kakayahan silang maglaho at magpunta sa bahaging madidilim. Katulad ng kinaroroonan natin ngayon. Dahil sa malagong mga dahon na tumataklob sa kinaroroonan natin. Nagmistulan ng gabi ang lugar na to. Teka, sandali lang. Kanina ko pa napapansin ang palawit na kwintas mo, Amado. Parang bato na nanggaling sa kung saan. Ang ganda naman yan. Ah, ito ba? Bata pa lang ako suot ko na ang kulay itim na batong to. Ang sabi dun sa akin ng nanay ko, ay kasama raw ito sa inunan ko, nang ako'y isilang. Alam mo ba na napakahalaga nito sa akin? Parang kambal na sinasabi ng matatanda. Maganda ang batong yan dahil nanggaling pala sa sinapupunan ng nanay mo. Pero may paniniwala na karamihan sa mga buhay na bato na pambihirang nakikita sa tao ay tinatawag nilang mutya. Hindi naman ako naniniwala sa ganyang, Kanor. Ang alam ko lang, mahalaga to sa mga magulang ko, kaya iniingatan ko. Tara na nga, umuwi na tayo. Wala naman tayong nahanap na gulay Nang magsimulang maglakad ang magkaibigan, pabalik sana sa kanilang bahay, ay bigla silang natigilan sa kanilang nakita. 5 nilalang ang nakatayo sa kanilang harapan. Nakangisi ang mga ito na ang tingin ay sa suot niyang kwintas. Napahawak ng mahigpit si Amado sa kamay ng kaibigan. Pagkatapos ay inihanda nila ang kanilang mga sandata habang hindi inaalis ang tingin sa mga nilalang na nakatayo sa unahan ng kanilang daan. Umaangil ang mga ito at sa biglang paglaho ng isang aswang na gabunan, diretso yun paglapit sa kanila. Hindi na sila nakagalaw dahil naramdaman nila ang pagtama ng suntok ng kalaban sa kanilang tiyan. Magkakasabay na bumagsak sa lupa ang magkaibigan at sabay na rin na bumangon. Agad na hinilan ni Kanor ang tali ng pana nito at nagpakawala ng palaso. Tinamaan naman sa ulo ang kalaban at nagkikikisay na bumagsak sa lupa. Habang si Amado naman ay iniiwasan ang bawat kalmot ng aswang at gumaganti siya ng 2 palo ng arnis sa ulo ng kalaban. Bumagsak ito sa lupa, sabay takbo nila papalayo sa mga ito. Naramdaman nilang humabol sa kanila ang 3 aswang na gabunan. Ngunit nang makalayo na sila, ay biglang sumulpot ang mga aswang na gabunan sa kanilang harapan. Mapula ang mga mata ng mga ito habang umaangil. Nagkatinginan ang 2 magkaibigan dahil sa 3 nilalang na dahan-dahang naglalakad papalapit sa kanila. Nakadipa ang mga braso na tila ba sinusubukan silang hulihin. Hindi ko akalain na makakaharap natin ang mga aswang na yan, Kanor. Isa lang ang ibig sabihin niyan. Nakalabas tayo ng gubat na sakop ng ating baryo, kaya nila tayo nahanap. Mag-iingat ka, Amado. Kung hindi tayo lalaban, tayo ang papatayin ng mga yan, sigurado. Isang malakas na paghila sa tali ang ginawa ni Kanor sa hawak na pana nito. Lumipad sa ere ang palaso at nagulat sila nang masaluyon ng aswang na gabunan. Umangil ito ng malakas at lumaki ang bibig nito. Lumitaw ang malalagari nitong mga ngipin na may tumutulong malapot na laway na may kasama pandugo. Si Amado ang sumugod sa mga ito. Mabilis na umikot sa ere si Amado at tinamaan ng kanyang arnis ang ulo ng isang kulay itim na gabunan. Naglaho ito na parang bula at sa muling paglitaw nito ay napunta yon sa kanyang likuran. Siniko niya ng malakas ang mukha nito at sa pag-ikot niyang muli sa ere ay tinamaan ito ng kanyang arnis. Umangat ang paa nito sa lupa at bumagsak sa damuhan. Sinamantala niya ang pagkakataon na yon. Magkakasunod na pagpalo sa katawan nito ang ginawa niya. Tumama yon sa muka at dibdib. Nagkikikisay ang aswang at tumirik ang mga mata hanggang sa masunog ang katawan. Mabilis na napatayo si Amado. Hindi talaga niya maintindihan kung bakit ganun ang epekto ng arnis sa katawan ng aswang. Si Kanor naman na nadadaganan ng aswang ay tinulungan niya at nakita rin ng kanyang kaibigan kung paano niyang pinatay ang aswang sa ibabaw nito. Inalalayan niya itong tumayo, saka hinarap ang natitirang aswang na gabunan.
Ngunit nang makita nito kung ano ang ginawa ni Amado sa mga kasama, ay kumaripas ito ng takbo, papalayo sa kanilang kinaroroonan. Paano nangyari yun, Amado? Bakit ganyang kalakas ang kamay mo? Kaya mong pumatay ng aswang gamit ang arnis? Hindi ko nga rin alam, Kanor eh. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito ako. Hindi kaya sa suot kong kwintas na may bato? Tara na nga muna. Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan. Ang mahalaga ay makaalis na tayo sa lugar na to. Tara na, bilisan natin! Wala nang inaksayang oras ang magkaibigan. Agad silang tumakbo pa uwi sa kanilang bahay. Kasama ni Amado si Kanor dahil balak nitong magpasalamat kay Chichi. Ngunit nagulat sila sa kanilang nadatnan. Sira ang kanilang bahay. Wala na si Lolo Taro. Ang naroon lang ay ang dugo ng tao. Laking gulat nila nang makitang patay na si Kapitan Tasyo at ang mga tanod nito. Para bang sinalakay ang mga ito ng mga aswang. Ang mga tiyan ng mga tanod ay wakwak at nawawala ang mga lamang loob. Bigla niyang naalala ang kanyang kapatid na si Chichi. Halos hindi siya makahinga nang dahil sa sobrang pag-aalala. Hindi niya kakayaning makita na patay na ang kanyang kapatid. Kaya hindi niya na napigilan ang kanyang sarili at napahagulgulo siya ng iyak. Chichi! Lolo Taro! Nasaan na kayo? Lolo Taro, nasaan na kayo? Halos mabaliw si Amado sa kakahanap sa kanyang kapatid, pati kay Lolo Taro. Tumulong na rin si Kanor sa paghahanap sa dalawa, ngunit wala talaga silang nakita. Hanggang sa napasalampak na lamang ng upo si Amado habang nasa harapan siya ng mga nakahandusay na mga biktima. Naluluwang napasabunot siya sa kanyang ulo dahil hindi niya alam kung saan niya hahanapin ang dalawa. Maya-maya pa ay tumayo si Amado, ngunit pinigilan siya ni Kanor. Saan ka pupunta, Amado? Hahanapin ko sila, Kanor. Kailangan ko malaman kung nasan sila. Pero malapit ng dumilim ang paligid. Baka mapahamak ka. Hindi ko kayang manatili rito habang ang kakambal ko ay nawawala. Nagulat si Kanor sa huling sinabi ni Amado. Kaya hindi kagad ito nakapagsalita. Hindi na nabawi ni Amado ang kanyang sinabi dahil narinig na ng lahat ng kanyang kaibigan. Nakakambal niya si Chichi. Pero napansin niya na tila alam na ni Kanor ang tungkol sa kanyang kapatid dahil iba ang nakikita niya sa mga mata ng kaibigan. Kanor, pasensya ka na kung nagawa ko magsinungaling sa'yo. Ginawa ko lang naman yun para protektahan ang kakambal ko eh. Kung ganun, kayo pala ang batang hinahanap ng mga aswang na may mutya at kambal na banakon. Ikaw nga ang batang hinahanap nila. Sa wakas, nahanap din kita. Wala na akong pakialam kung ipagkalat mo sa iba ang tungkol sa amin ng kapatid ko. Ang mahalaga, mahanap ko ang kapatid ko si Chichi. Amado, ano ka ba? Iniligtas ako ni Chichi, kaya hindi ko hahayaan na mapahamak siya ng dahil sa akin. Tutulungan kita na mahanap siya. Sasama ako sa iyo, Amado. Pero baka ikaw naman na mapahamak, Kanor. Tangka na sanang aalis ang magkaibigan nang dumating sa bahay si Lolo Taro kasama ang dalawang lalaki na ngayon lamang nila nakita. Pero hindi niya pinansin ang kasama ng matanda. Sa halip ay mabilis siyang lumapit sa mga ito at hinanap si Chichi. Lolo, si Chichi nawawala siya at nagulat na lamang po ako nang marami nang namatay sa bahay natin. Ano po nangyari? Ba, pambihira ka naman bata ka, oo. Ako nga ang dapat na magtanong yan sa'yo. Kung saan-saan na kitang hinanap at hindi ko na rin alam kung saan nagpunta si Chichi. Dinalakay kami ng mga aswang nagabunan kanina at tumingi lang ako ng tulong kay Roy. Sa kasamaang palad, pati si Kapitana ay napahamak din. Diyos ko, paano nilang natunto na pinagtataguan natin?
Pati nga po kami ni Kanor. Bigla rin po kaming inatake ng mga aswang. Teka, sino po sila, Lolo Taro? Anak ko siya, Amado. Nakaligtas sila ng asawa niya sa kapahamakan. Mabuti na lang at nakatakas sila sa mga aswang na gabunan. Sa atin na siya tutuloy. Tapos, hindi ko naman nakalain na bigla tayong sasalakayin ng mga aswang. Napatay nila si Kapitan. Alam na ng mga tao ang nangyari rito. Teka, Lolo Taro, sigurado po ba kayong aswang ang sumalakay sa bahay niyo? Oo, Kanor. Mabuti na lang talaga at dumating si Roy. Tinulungan niya ako. Pero, paano naman po nalaman ni Mang Roy na dito kayo nakatira? Dahil kinausap niya si Kapitan. Saktong pagpunta niya rito, ay nadatnan niya kung nakikipaglaban sa mga aswang at sa pagtulong sa akin ni Kapitan. Sila naman ang napahamak. Lolo Taro, si Chichi po nawawala rin siya eh. Baka po pinatay na siya ng mga aswang. Tulungan niyo po ako. Hanapin po natin ang kakambal ko. Hindi pa siya patay, Amado. Naniniwala akong ligtas siya. Dahil mararamdaman mo rin kung ano ang nararamdaman niya dahil magkakambal kayo. Tama ka, Kanor. Ligtas pa ang kapatid ko. Tulungan niyo akong hanapin ang kapatid ko. Kaya nga ako nandito, Amado. Kwento na sa akin ni tatay ang tungkol kay Chichi. Patawarin mo kami. Dahil kung hindi dahil sa amin, buhay pa sana ang mga magulang mo. Tapos na yun, Mang Roy. Baliwala kung magagalit po ako tapos hindi naman na magbabalik ang buhay ng mga magulang ko. Ang gusto ko po ngayon ay mahanap ang kapatid ko. Ang boses mo, Amado. Baka marinig ka ni Kanor. Huwag po kayo mag-alala, Lolo. Alam na po niya ang totoo sa amin ng kapatid ko. Pero, hindi tayo nakakasigurong mapagkakatiwalaan siya. Tama na po, Lolo Taro. Ang kapatid ko po, siya ang mahalaga sa akin ngayon. Aalis ako, hahanapin ko po siya. Bago niya kami iniwan, sa gubat namin siya uling nakita. Kung ganun, ay tutulong na rin ako sa paghanap sa kanya. Sasama kami sa inyo ni Kanor. Sige, dito naman ako sa bahay na mag-aasikaso sa mga namatay na biktima ng aswang. At baka umuwi si Chichi, ay makikita ko kagad siya. Sige po, tay. Alis na po kami. Naunang maglakad ang dalawang lalaki. Kasunod sina Kanor at Amado. Kailangan nilang bumalik sa gubat para hanapin si Chichi. Bumundol lang kaba sa kanyang dibdib dahil baka napano na ang kanyang kapatid. Alam niyang sa paghahanap niya sa kapatid ay malalagay sila sa panganib. Lalo pa at kalat na ang dilim sa paligid na ang tanging tanglaw ay ang liwanag ng buwan. Maya-maya pa ay lumapit sa kanya si Kanor. Teka, Amado. Para yatang may mali sa ginagawa natin, Ano ka mo? Paanong may mali, Kanor? Hindi ba't dito natin huling nakita si Chichi? Ang tinutukoy ko ay ang mga kasama natin. Bakit kaya pakiramdam ko mas lalo nila tayong inilalayo sa baryo? Alam ko ang daan na to at pabalik to sa baryo kung saan kayo nanggaling. Mabigat ang presensyang nararamdaman ko sa kanila. Isa pa, hindi ba nagiinit ang suot ng mutya ng banakon? Hindi eh. Saka, hindi ko nararamdamang kakaiba sila. Sa tingin ko naman, ay gusto lamang nilang tumulong. Kahit kailan, hindi pa ako nagkamali sa nararamdaman ko. Hindi ka dapat magtiwala sa kanila, Amado. Lalo pa, at nang mamatay ang mga magulang mo, si Lolo Taro ang nakita mong kausap ng pinuno ng mga aswang. Paano kung nagpapanggap lamang sila? At ang totoo, ay balak nilang kunin ang mutya na nasa leeg mo. O di naman kaya, ay kunin ang dugo niyo ni Chichi para gamitin sa paggawa ng aswang na gabunan. Mutya? Ano bang ibig mo sabihin, Kanor? Saka bakit sinasabi mong mutya ang batong nasa kwintas ko? Teka. Sino ka bang talaga? Bakit marami kang alam tungkol sa amin? Kung hindi ako nagkakamali, ang batong nasa leeg mo ay batong mutya ng banakon. Sigurado ako ron, magmula nang sabihin mo sa akin ang totoo. Kung ikaw ang may kakambal na banakon, ikaw rin ang kailangan nila
para magkaroon ng walang kapantay na kapangyarihan. Ang mutya ng banakon ay mabisang pangontra sa mga aswang na gabunan. Hindi nila kayang hawakan yan. Mapapatay ka muna nila bago nila makuha ang bagay na yan sa leeg mo. Sinasabi ko to sa'yo para maging alerto ka palagi sa paligid. Paano naman ako maniniwala sa'yo, Kanor? Dahil alam ko ang lahat ng tungkol sa mga kambal na banakon, pati sa mutya. Patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Ginagawa ko lamang yon para makalapit sa inyo at mas mabigyan ko kayo ng proteksyon. Hindi ko akalain na ako ang ililigtas ni Chichi. Nawalan lamang ako ng kapangyarihan magmula nang isilang kayo sa mundo. Teka, naguguluhan ako. Hindi kita naiintindihan, Kanor. Basta magtiwala ka lang. Totoo mga sinasabi ko. Hindi mo dapat silang pagkatiwalaan. Mabigat ang nararamdaman ko sa kanila. Baka pinaghandaan na nila ang kakayahan ng mutya mo para hindi mo maramdaman ng pag-iinit ng bato sa leeg mo. Naputol ang mga sasabihin sana ni Kanor nang humarap sa kanila ang dalawang lalaki. Kitang-kita ni Amado kung paanong napatitig sa suot niyang kwintas si Mang Roy. Kaya lang, ayaw niyang maniwala kay Kanor. Bakit po tayo tumigil? Malayo na ang narating natin. Hindi natin nahanap ang kapatid mo. Baka naman may tawag ka sa kanya. Baka marinig niya ang boses mo at magpakita siya sa atin. Ang mabuti pa kaya maghiwa-hiwalay tayo. Kailangan nating maghiwalay para madali nating mahanap ang banakon. Hindi pwede. Hindi tayo kilala ng ahas, baka mapahamak tayo. Kaya kung nasan si Amado, dapat nandun din tayo. Tama si Mang Roy, Kanor. Tara sa bandang yon, sa malaking puno. Baka nagtatampo lang sa akin si Chichi dahil napagalitan ko siya. Ngunit ilang minuto lang ang lumipas, ay biglang lumitaw sa likod ng mga puno ang mga kalalakihan na hindi niya kilala. Tila may mga binabalak ang mga ito sa kanila. Napaatras sila ng hakbang ni Kanor. Ngunit huli na dahil nahawakan na sila ng mga lalaki sa tigkabila ang braso. Nabawi ng mga ito ang kanilang sandata at sapilitan yun na kinuha sa kanila. Bigla na lamang naramdaman ni Amado ang paghampas ng matigas na bagay sa kanyang likod at agad siyang nawalan ng malay. Mahinang boses at pagsipa ni Kanor ang narinig ni Amado. Nang magising siya, iginala niya ang kanyang nanlalabong paningin sa paligid. Nagulat siya nang nasa gitna sila ng malawak na damuhan. Nakagapos ang kanilang kamay sa posting nakatayo sa gitna ng damuhan. Pinalilibutan sila ng mga tao. Maliwanag ang lugar ngayon dahil sa liwanag ng buwan kasama ang sulo na kawayan. Sabi ko na sa iyo niloko nila tayo, Amado. Siya ang pinuno ng aswang. Kasabwat nila si Lolo Taro. Si Chichi nawawala siya. Ang kakambal mo ang hinahanap nila para sa sinasabing ritual. Pagsasamahin nila ang dugo nyo, sa kanila iinumin. Nalaman ko na ang epekto ng inyong dugo sa katawan ng mga aswang na gabunan ay ang paglakas ng kanilang kapangyarihan at pagpapanatili ng kanilang kabataan. Hindi sila tatanda kailanman. Kalaban ka rin ba, Kanor? Bakit lahat na lang ng pinagkakatiwalaan namin ay kalaban ko? Iba ako sa kanila, Amado. Kakampi niyo ako rito. Ipagdasal mo na hindi nila mahanap ang kakambal mo para hindi nila maisagawa ng tuluyan ng ritual ng pagsalubong sa liwanag ng buwan. Inilinga ni Amado ang kanyang paningin sa paligid. Hinanap niya kagad ang matandang nagtraidor sa kanila ni Chichi. Hindi niya akalain na palabas lamang ng matanda ang pagtulong sa kanila. Naisahan sila ni Lolo Taro. Nakuyom niya ang kanyang kamao nang dahil sa labis na galit at puot. Ngayon na lamang nagiging malinaw sa akin ang lahat ng mga nangyayari. Maaaring si Mang Roy ang anak ni Kakansela at si Lolo Taro naman ang asawa ni Kakansela. Isang pamilya sila na nagigiganti sa pamilya mo, Amado. Dahil ang mag-asawang manunugis ay ang mga magulang mo. Sila ang pumatay kay Kakansela. Kung ganon, lahat ng mga sinabi nila sa akin ay bahagi lamang ng kanilang pagpapanggap
para mahuli kami. Niloko niya kami. Kailangan natin makatakas dito. Uunahan natin sila sa paghahanap kay Chichi. Lalo na at alam nila kung ano ang kahinaan mo. Pero paano tayo makakatakas dito, Kanor? May bitan lubid sa mga kamay ko, oh. Sinubukan ni Amado na kumawala sa pagkakagapos sa lubid. Pero hindi siya makaalis. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga alagad ni Mang Roy kasama si Lolo Taro na nakangisi habang nakatingin sa kanya. Lumapit ang matanda sa kanya at naupo sa kanyang harapan. Ayos ba ang palabas ko, Amado? Ito na ang katapusan nyo. Napakasama niyo, Lolo Taro. Akala ko totoo kayong mabuting tao. Kaya pala natuntun ng halimaw mong anak ang tirahan ng mga magulang ko ay dahil kayo nagsabi sa kanila. Nagpanggap pa kayong albularyo ng nanay ko para malaya kayong makapaghiganti sa mga magulang ko. Tumigil ka. Kahit papano naman, ay binigyan ko kayo ng pagkakataon para mabuhay kayong magkapatid. Hinayaan ko kayong magsama. Malas lang at nakatakas ang kapatid mong Banakon. Pero natitiyak kong hinahanap ka na rin ang kapatid mo. Hindi magtatagal. Siya mismo ang lalapit sa amin. At kapag nagkataon, maiinom na namin ang pinaghalo niyong mga dugo. At mapupunta sa amin ang mutya ng Banakon na nasa leeg mo. Hindi namin magagamit yan kapag buhay pa ang may-ari niyan. Kaya kailangan mo munang mamatay. Hayop ka, Lolo Kanor. Isa ka rin palang halimaw. Nagkukunwari kayo mabuting tao. Yung pala, pare-parehas kayong mga kampo ng kadiliman. Huwag kang sumali sa usapan namin dito, Kanor. Wala kang karapatang magmalinis. Dahil kahit ikaw, alam kong may itinatago ka rin sa magkapatid na ito. Alam ko ang amoy mo. Kaya huwag kang magmalinis. Anong ibig niyo sabihin? Sinasabi ba ninyo na lahat kayo ay may tinatagong lihim sa akin? Biglang nagkagulo sa kanilang kinaroroonan nang lumitaw si Chichi na merong pambihirang laki ng katawan. Nagulat din si Amado nang makita ang kapatid na parang mas lalo itong lumaki. Tila marami ang nakain ito sa gubat. Nagwawala ito at mula sa kanilang kinatatayuan ay nakita nilang nakikipaglaban na ang kanyang kapatid sa mga tao. Hanggang sa nagpalit ng anyo ang mga aswang gabunan at naging mga halimaw ito na umaangil. Pinagtutulungan ng mga ito na patayin si Chichi. Layuan niyo ang kapatid ko! Magbabayad kayo, mga hayop kayo! Pilit na nagpupumiglas sa pagkakagapos sa kamay si Amado habang nakatali siya sa poste ng kahoy. Si Kanor naman na natitigilan ay hindi rin makapaniwala sa nakikitang kakayahan ni Chichi. Nakipaglaban ito sa mga aswang sa pamamagitan ng tuklaw. Agad na namatay ang mga kalaban. Hindi makalapit ang mga aswang na gabunan kay Chichi dahil natutuklaw ang mga ito ng Banakon at kagad na bumabagsak sa lupa habang nagkikikisay ang katawan. Galit na galit si Chichi na ilang beses na sinubukan itong lumapit sa kanyang kinaroroonan. Pinagmasdan ni Amado ang mga kaliskis ni Chichi. Nagbago ang mga yon na kasing tibay ng metal. Umangil ito na parang sa dragon at nabingi ang mga kalaban sa huni ng kanyang kakambal. Bigla nitong tinuklaw sa leeg si Mang Roy. Kaya naman, mabilis itong nagpalit ng anyo para hindi tablan ng kamandag ni Chichi. Ngunit hindi pa rin ito napaglabanan ang bagsik ng tuklaw ng kanyang kakambal na Banakon. Bumagsak ito sa lupa habang sapu-sapu ang leeg na tinamaan ng tuklaw hanggang bumula ang bibig nito at namatay. Kasunod ng pag-aapoy ng buo nitong katawan, nagwawala sa galit si Lolo Taro at kinuha nito ang arnis na dating ipinahiram kay Amado. Agad na nagbago ang anyo ni Lolo Taro. Mas malaki ang katawan nito
bilang isang aswang nagabunan. Mahahaba ang mga kuko na todo ang kapit sa arnis para patayin si Chichi. Hayop ka! Pinatay mo ang anak ko! Ito ang nararapat sa'yo! Papatayin din kita! Wag! Huwag mo saktan ang kapatid ko! Huli na para makaiwas si Chichi. Bumuon ng talim ng dulo ng arnis ni Lolo Taro sa katawan ng kapatid ni Amado. Kitang-kita niya kung paanong namilipit sa sakit ang kanyang kapatid. Inulit pa ng matanda ang pagsaksak sa katawan ng banakon na si Chichi. Ramdam na ramdam din ni Amado ang sakit sa pagbaon ng talim sa katawan ni Chichi. Hindi na napigilan ni Amado ang matindi niyang galit at bugso ng kanyang damdamin. Naramdaman niya ang pag-iinit ng suot niyang kwintas, pati ang pagtubo ng mga kaliskis na parang ahas sa kanyang balat. Hanggang sa kanyang muka ay lumitaw ang malabanakon na kaliskis. Gumapang ang liwanag na nanggagaling sa kanyang suot na mutya. Nagbago rin ang kulay ng kanyang mga mata. Nagkulay dilaw at lumakas ang kanyang katawan. Naputol niya ang tali sa kanyang mga kamay at tinubuan siya ng pangil na parang sa kobra. Nagkagulo ang mga aswang na gabunan nang makita nila ang bagsik ng itsura ni Amado. Papatayin ko kayong lahat! Sinaktan niyo ang kapatid ko! Lalong-lalo ka na, Lolo Taro! Pagbabayaran mo ngayon ang pagpatay sa mga magulang ko! Posible! Ano nangyari? Paano kang naging ganyan? Napaatras si Lolo Taro at naiwan ang dulo ng talim ng arnis sa katawan ng nakahandusay niyang kapatid habang namimilipit ito sa sakit. Nanginginig si Amado dahil sa galit. Hindi na siya nakapaghintay. Mabilis siyang sumugod sa matanda. Bawat kalmot niya at pagkagat dito ay nababalutan niya ito ng malalakas na liwanag na nanggagaling sa kwintas niya. Tila dinadagdagan ng kanyang mutya ang sakit na nararamdaman ni Lolo Taro. Halos mapasigaw ang matanda sa labis na sakit mula sa kalmot at kagat niya sa katawan nito. Hindi nakalaban ng matanda dahil sa lakas ng kapangyarihan ni Amado. Isang mabilis at malakas na pag-ikot sa ere ang ginawa niya at lahat ng liwanag na lumabas sa kanyang katawan ay naghugis na parang mga banakon. Tinuklaw niya ang mga ito at ang mga alagad ng matanda. Walang nakatakas na aswang ni isa. Ang lahat ay pinatay ng naghugis ahas na liwanag mula sa katawan ni Amado. Sabay-sabay na bumagsak ang mga kalaban sa lupa habang nagkikikisay ang katawan at bumubula pa ang bibig. Hindi pa ito ang katapusan ko. Hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Nagkakamali ka! Ito na ang katapusan ng mga lahi nyo! Hindi nyo na magagamit ang dugo namin magkapatid para sa kapangyarihan mo at paggawa ng mga aswang sa baryo ito. Pagmasdan mo ang nabuong liwanag mula sa aking mutya. Lahat sila ay naghugis banakon na siyang tatapos sa buhay mo para sa pamilya ko na pinatay mo. Dahil pinatay ng mga magulang mo ang asawa ko. Dapat lang dahil kampon kayo ng kadiliman. Nilapitan ni Amado ang matandang nakabaluktot dahil sa sakit ng maraming sugat nito sa katawan. Hinawakan niya ang pisngi ng matanda at siya mismo ang kumagat sa leeg nito. Ibinaon niya ang kanyang mahabang pangil sa laman nito sa leeg, kasabay ng pagsasama-sama ng mga hugis na banakon na liwanag sa kanyang katawan. Nasunog ang katawan ng pinakapinuno ng mga aswang na si Lolo Taro. Kumislap ang liwanag ng kaliskis ni Amado, habang si Canor naman na nakagapos pa rin ay bumalot ang malakas na liwanag sa katawan nito. Saka lamang natanggal ni Canor ang gapos sa mga kamay. Nagbago ang itsura ni Canor.
Nagkaroon ito ng matulis na tenga, singkit na mga mata at manipis na labi. Ang kulay ng mga mata nito ay naging asul at nagkaroon ng liwanag sa mahaba nitong damit. Nawala na rin ang liwanag at kaliskis ni Amado sa kanyang katawan. Pati ikaw? Hindi ka normal na tao? Sino ka ba talaga, Kanor? Ako ang diwatang nawala ng kapangyarihan dahil isinilang ang batang may kambal na ahas na banakon. Ngunit ngayon, ninagamit mo na ang kapangyarihan mo at lumitaw na yun sa katawan mo, bumalik na rin ang kapangyarihan ko bilang isang diwatang nangangalaga sa kalikasan. Patawarin mo ako at kinailangan kong magkunwari para mabantayan ko kayo ni Chichi. Ha? Bakit mo kami binabantayan, Kanor? Dahil sa oras na makuha nilang kapangyarihan mo, hindi na maibabalik sa akin ang kapangyarihan ko. Totoong ulila na ako sa mga magulang dahil pinatay sila ni Lolo Taro para sa kapangyarihang buhayin si Kakansela. Ngunit ang pagbubuhay sa isang tao na patay na ay isang labag na kautusan sa dakilang lumika. Kaya ito ang naging kapalit. Nawalan ako ng kapangyarihan dahil sa ipinainom nila sa akin at napunta ang kapangyarihan ko sa batang isisilang na may kambal na banakon. Pero, bakit hindi nawala ang kapangyarihan ko? Gayong, nasa iyo na ang kapangyarihan mo. Dahil nakilala ka ng kapangyarihan ng mutya ng banakon. Bahagi ka ng aking kapangyarihan. Kaya't gamitin mo lang yan sa kabutihan. Yan mismo ang kambal mutya mo. Magiging isa ka ng babaylan na may kakayahang makipag-usap sa mga katulad kong diwata. Takalang naalala ni Amado ang kanyang kapatid na si Chichi. Kaya naman, nilapitan niya ito at niyakap ng maigpit. Ichi! Kapatid ko! Lumaban ka! Huwag kang mamamatay! Patawarin mo ako! Hindi kita kaagad natulungan! Matutulungan mo siya, Amado. Dahil ang dugo niyo ay may kakayahang makapagpagaling ng sugat ng bawat isa. Hiwain mo ang palad mo at ipatak mo sa kanyang sugat ang dugo mo. Mawawala ang kanyang sugat at babalik sa dati ang kanyang lakas. Kapag ikaw naman ang nasugatan, tuklaw naman niya ang magiging gamot sa sugat mo. Ginawa ni Amado ang sinabi sa kanya ng diwatang si Kanor. At sa pagpatak niya ng dugo sa sugat ni Chichi, kitang-kita niya na parang may lumabas na usok sa sugat ng kapatid niya. Unti-unti yung naghilom. Bigla niyang nakita ang hinaharap ng kapalaran nilang dalawa na magkapatid. Isang pangitain sa kanilang kinabukasan. Nakita ni Amado ang kapatid niyang si Chichi na magiging isang manggagamot. Kasama niya. Tatanda silang magkasama sa isang baryo na malayo sa gulo. Tila nakita rin ni Kanor ang pangitain na yon sa magkapatid. Kaya't masaya itong nagsalita. Kung ganon, kayong dalawa nga ang nakatakda na maging manggagamot ng mga tuklaw ng ahas. Makakakita rin kayo ng mga pangitain sa hinaharap dahil hinirang na kayo ng mga bagong babaylan. Sa pagsasama ng inyong dugo, nananalitay na sa inyong ugat ang kakayahan ng pagiging isang mahusay na babaylan. Kanor, totoo ba yung sinasabi mo? Oo, Amado. Nagkaroon ka ng kakayahang makipag-ugnayan sa espiritual na aspeto ng pagsilip ng hinaharap ng isang tao. Magkakaroon ka ng mga pangitain, ngunit hindi mo maaaring baguhin ang mga itinakda. Kaya sinabing babaylan, ang ibig sabihin nun ay pagbibigay ng babala sa isang tao para sa kanyang hinaharap. Hindi ka maaaring makialam sa kapalaran ng taong hihingi ng tulong sa inyo na malaman ang kanilang kapalaran. Naramdaman ni Amado ang paggalaw ni Chichi at gumapang sa kanyang leeg. Medyo mabigat na ang kanyang kapatid dahil lumaki na ito. Maya-maya pa
ay nagsidatingan na ang mga taong bayan at nasaksiyan pala nila ang pakikipaglaban ng magkapatid sa mga aswang na gabunan. Kaya naman, ginawa ng mga ito ang lahat para iparamdam ang taus-puso nilang pasasalamat sa ginawa ng magkapatid. Ipinagpagawa sila ng mga ito ng bahay na matutuluyan. Bagamat si Amado lamang ang nakakakita kay Kanor, ay sobra siyang nagpapasalamat sa diwatang hindi sila iniwan at sinamahan sila sa bahay kubong ginawa ng mga tao. Magmula ng gabing yun, ay tuluyan ng nawakasan ang paggasik ng lagim ng mga aswang na gabunan, habang ang magkapatid ay nanatiling manggagamot ng mga tuklaw ng ahas o kahit na anong karamdaman na kayang pagalingin ng magkapatid. Marami ang humanga sa kanila at hindi na sila itinuring na mga salot. Sa halip, naging sikat sila dahil marami na silang natulungang mga tao. Nanatili silang mapagkumbaba at tumulong ng walang kapalit, habang si Chichi naman ay nanatili sa tabi ni Amado. Igalang ang kalikasan at mga nilalang nito. Hindi lahat ng hayop ay dapat katakutan. Ang iba ay tagapangalaga ng balanse sa kalikasan. Ang pagkakaroon ng mutya at kambal na banakon ay maituturing na isang biyaya, dahil magkakaroon ka ng kapangyarihang makapagpagaling ng malulubang karamdaman. Bagamat marami pa rin ang hindi naniniwala sa kakayahan ng mga taong may kambal-ahas, meron pa rin na iilan na naniniwalang tunay na nakapagpapagaling ng karamdaman ng ibang tao ang batang may kambal-ahas. Sa lahat ng ito, piliin pa rin nating maging mabuting tao, sapagkat kung minsan ang mutya o kambal-ahas na sinasabing nakakapagpagaling sa karamdaman ng mga tao ay kasangkapang ginagamit ng Panginoon para tayo ay pagalingin sa mga karamdaman. Kaya naman, ang pagmamahal sa Diyos ay maituturing na matibay na mutyang panlaban sa lahat ng kampon ng kadiliman. Kaya't ang pagmamahal sa kapwa at kalikasan ay pagpapakita rin ng pagmamahal sa Diyos na may kapal.